Hello mga kapapang, welcome back to my channel. So ngayon ay mag-repack tayo ng tuyo and magbibigay ako ng konting tips lang para sa mga gustong mag-start ng sari-sari store business. Kung ano ba yung dapat gawin, ano ba yung mga kailangan, dapat ba magaling ka sa ganito, dapat ba magaling ka sa ganyan, ibibigay ko sa inyo yan mamaya konti. Okay? So, tara, samahan nyo ako. Start na tayo. Alright, so sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please do click like and subscribe to my YouTube channel. And pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga bagong videos ko. And then leave your comment down below para ma-replyan din natin kung ano yung mga gusto ko pang gawin at kung ano yung mga gusto nyong makita at kung ano yung susunod kong i-vlog. Okay? So let's get started. So ngayon po, mag-re-repack na tayo ng tuyo natin. Dapat meron tayong gloves. Siyempre, wala tayong gloves. Gagamitin lang natin yung 1 kilong transparent na plastic. So ito po mga kapapang yung tuyo na nabili namin kanina dun sa palengke. And nakuha ko po ito ng 160 pesos. Actually, yung price nito is nasa 210 per kilo. So, ginamit ko naman yung Hokage technique ko kanina. Konting smile. Kamusta konti sa mga nagtitinda doon. And maya-maya konti, hihingi ka ng konting discount. And nakuha ko nga siya ng 160. So, biruin nyo yun, 210 per kilo. Nakuha ko pa ng 160. Good job. And ngayon na tayo. Start na tayo ng repack. Itong pagre-repack ko mga kapapang is sa mga ganito kalaki. Yan. Bali, 3 piraso yung nito. 3 piraso sa isang supot. So, 3 piraso, bibenta ko ng 10 piso yung isang supot. Okay? Try natin mag-repack. So, bibilangin natin ito mamaya pagkatapos kong mag-repack. Titingnan natin kung magkano yung tutubuin ko sa 2 kilo na binili ko kanina sa palengke. Okay, so repack na natin siya. Sa mga ganitong pag-repack mga kapapang is titingnan natin kung ganyan. May mga ganito kasi na malaki, tsaka yung iba kasi maliit. Yan. So, i-balance natin to. Maglagay tayo ng 2 malaki, tsaka 1 maliit. Okay? Alright. So, yung iba, may nag-comment sa akin, paano ba mag-start ng sari-sari store business? Ano ba yung dapat gagawin sa simula ng sari-sari store business? Magkano ba yung dapat na puhunan? Kaya napag-isip-isipan ko na magbigay ng konting tips para dun sa mga gustong mag-start ng sari-sari store business. Ano ba yung kailangan para mag-start ng business na sari-sari store? Meron akong ibibigay sa inyo na 6 basic tips sa pag-start ng sari-sari store business. So mga kapapang, wala naman talagang requirements sa pag-start ng sari-sari store business. Hindi naman kailangan na magaling ka sa math or magaling ka sa lahat ng bagay or may pinag-aralan ka. Kunting math lang, marunong ka lang mag plus, minus, times, divide, goods na yon. Kailangan dito is tiyaga, pananalig, syempre,
sa taas. At syempre, dapat may alam ka sa pagsisimula ng mga ganitong business. Kasi pag wala kang alam, siguradong malulugi ka. So yung una kong ibabahagi sa inyo mga kapapang is yung number 1. Pag nagsimula ka ng business na maliit lang yung puhunan mo, wala ka namang ipon sa bangko, and i-rolling mo lang yung pera mo, dapat no to credits. Ganun dapat mga kapapang. Hindi naman natin maiiwasan na may mangungutang talaga sa sari-sari store natin. Pero, as much as possible, huwag tayong magpapautang. Kasi, kapag niro-rolling lang natin yung pera natin, maghihintay pa tayo ng 15 days or maghihintay tayo ng 30 days, 1 month, bago natin makuha yung pera natin na niro-rolling natin. So, hindi natin malalaman kung magkano na yung ating tubo sa lahat ng mga produkto na binibenta natin. Kasi, doon na pupunta sa nakatingga doon sa mga umutang. So, dapat, pag nag-start ng business, yan po yung ating number 1, no to credits. Okay? Kasi, kami dito mga kapapang, yung mga kilala kasi namin, palaging umuutang. Okay lang naman yun. Huwag lang tayong maging suplada or suplado sa mga customer natin. Pakita pa rin natin yung good service para sa magkaroon sila ng tiwala sa atin. So pagka umutang sila sa atin, may konting ipon naman tayo. Pagka medyo nagkaroon na tayo ng mga malalaking tubo sa iba't ibang mga produkto na binibenta natin, why not? Magpautang tayo para makatulong din naman tayo sa mga kapitbahay natin na nagtatrabaho tas konti lang yung mga kita nila. Okay lang yun. Pwede tayo magpautang. Pero dapat singilin natin. Kasi mga kapapang, yung pagsingil sa utang ay napakahirap. Madali lang pautang, pero yung pagsingil talaga mahirap. Lalong-lalo na yung mga kaibigan mo pagka nangutang. Siyempre, hindi mo masisingil, di ba? Nahihirapan ka singilin. Kasi nga, napakahirap maningil. Tsaka alam nyo mga kapapang, yung mga yung mga nangungutang sa tindahan natin, minsan, nahihiya na sila pumunta eh. Kaya pagka nakautang na sila sa atin, tapos malaki na, hindi pa nila nabayaran, makikita mo sa susunod doon na bibili sa kabila. Kasi, nahihiya na sila magbayad eh. Wala pa silang pera na pambayad. Pero pagka nabakabayad naman yun, na yun? Goods na naman, utang naman ulit. What? So, yun yung tip number 1. And yung tip number 2 natin is dapat sa mga ganitong kaliit na mga tindahan, meron tayong list of stocks. Palagi tayong nag-i-inventory. Palagi tayong naghahanap kung ano yung kulang. Palagi natin nililista yung mga bagay na fast moving para yun naman yung palagi yung damihan natin yung bili sa mga ganong mga produkto. Kasi yun yung kailangan ng mga kapitbahay natin at saka lahat ng mga namimili sa tindahan natin. So sa pag-re-repack ng ganitong mga tuyo mga kapapang, dapat nakaganito siya. Yan. Dapat naka-separate talaga siya. Ayan. Para makita nila na kung ano yung bibilhin nila. Kasi pagka ako bumili, tinitingnan ko talaga kung saan yung mas malaki, saan yung hindi. Pero ito, sinasamahan ko ng malaki, nakita nyo naman. 2 malaki, tsaka 1 maliit. Okay? Yan yung ating tips number 2. Punta na tayo sa tips number 4.
number 3. So yung tip number 3 natin mga kapapang is separate your sari-sari store stocks to your household needs. Ganyan palagi mga kapapang. Dito sa amin, pagka bumili ako ng mga pangangailangan namin sa bahay, tsaka yung mga pangangailangan sa store namin, siniseparate ko talaga yung mga ano namin, yung mga pangangailangan sa store tulad ng mga ginger, mga luya, mga sibuyas, mga bombay, mga pepper, ketchup, yung mga pambahay talaga ng mga ano, siniseparate ko talaga. Kasi hindi pwedeng ikaw yung bumili tapos ikaw din yung gagamit. Kahit ako nga pagka kumuha ako sa store, kumuha ako ng halimbawa naubusan na kami ng ano sa kusina namin, binabayadan ko talaga palagi mga kapapang. Ganyan dapat para ma-monetize mo yung income mo sa store mo. Wais ako mga kapapang eh. Kaya ganyan yung ano namin, yung style ko sa mga pag-handle ng sari-sari store stocks ko. Dapat laging separate yung household needs sa lahat ng stocks sa store natin. And then, simulan na natin ang tips number 4. Ito mga kapapang, lahat ng company ginagawa to. Lahat ng mga nag-business ginagawa to. Ito yung tinatawag ng mga businessman na FIFO. Ibig sabihin ay first in, first out. Lahat ng produkto natin dapat ginagamitan natin ng FIFO. Kasi hindi pwedeng pagka bumili tayo ng bagong stocks, halimbawa bumili tayo ng sardinas ngayon, tapos after 1 week bibili na naman tayo ng sardinas. Dapat yung lahat ng mga nabili natin nung una, yun yung ibebenta natin para hindi siya maabutan ng expiration date. Pati mga tuyo, mga ganito, mga tuyo na ano natin, dapat FIFO to. Pagka bumili na naman tayo next week ng tuyo, paunahin muna natin to paubos bago ibenta yung bago nating nabili. Okay, yun lang yung ating tips number 4. Punta na tayo sa tips number 5, pero marami pa tayong babaluting tuyo. Dati mga kapapang, dati akong mangingisda sa lugar namin. Nung mga 7 to 8 years old pa lang ako, nanghihingi kami ng mga isda sa mga dumadaong na mga pump boat sa lugar namin. Tapos binibenta namin yung mga isda. Kaya alam na alam ko yung mga amoy ng mga isda na maganda at saka yung amoy na isda na pangit. Ito, pagkakita ko pa lang kanina sa mga ganitong tuyo, alam na alam ko talaga na magandang klaseng tuyo to. Kasi pagka nakita mo na nagmo-moist ang tuyo, doon pa lang sa dinidisplayan nila, huwag ka na bumili doon. Lalo-lalo na itong mga nasatyan ng tuyo. Pag nakita mong nagmo-moist yan, huwag mo na bilhin kasi pangit na yan. Hindi magandang pag-process nila ng tuyo. Ibig sabihin nun, dirty yung tuyo na yon. Kasi, di ba? Yung tuyo kasi, nilalagyan ng maraming asin yan para hindi siya hindi siya langawin. So, pagka nilangaw na yan, at medyo basa yung pag-process nila hindi masyadong maganda, magiging basa yung tiyan ng tuyo. So, ibig sabihin pangit na yun. Pagka niluto nila, makatiyan. Kaya, alam na alam ko talaga yung mga ganyang Okay, so mga kapapang, punta na tayo sa
Tips number 5. Ito mga kapapang, yung tips number 5 natin is yung paghahanap natin or depende sa paghahanap natin ng wholesaler. So maghahanap tayo ng wholesaler na mga kumpanya na nagtitinda ng mga paninda sa tindahan natin. Maraming mga wholesaler na na pwede nating mahanap. Pero yung iba kasi sa kanila, merong mura, merong hindi. So ayan na nga mga kapapang. Naghanap kami ng wholesaler na murang paninda sa tindahan. And hindi naman lahat ng binibenta ng mga wholesaler is mura. Tsaka hindi naman lahat mahal. So yung ginagawa ko, tinitingnan ko yung mga prices ng mga bawat produkto na bibilhin ko. And pinipili ko lang naghanap ako ng mga iba't ibang mga wholesaler. So kino-compare ko yung mga prices na yon. Naghanap ako ng isang wholesaler, tas tiningnan ko yung mga price. Pagka yung lahat ng mura, bibilhin ko yon doon sa kanya. Tapos pagka yung isang produkto na mahal sa kanya, titingnan ko yung price doon sa kabila. Tapos pag mura, doon ako bibili. So napakahirap kasi parang bibili ka dito tapos lilipat ka naman doon sa kabila. Yung lang diyan, yung gagawin mo lang is tiyaga. 'Di ba? Yun yung sinabi natin kanina na dapat pagka mag-start tayo ng business na ganito is dapat mayroon tayong tiyaga. Kaya ako mga kapapang, kahit gaano kahirap, pinupuntahan ko talaga. Tsaka doon ako bumibili. Kasi doon ako makakasave. Kahit piso-piso lang yung doon, yung masisave ko, at least may discount. Tsaka mas mura siya. Kaya dapat meron kang wise thinking. Patok tactics. Yan yung tips number 5. Patok tactics ni Papang Pogi. And then, lastly, mga kapapang, ganito, additional tips ko sa inyo. Kasi, yung sa natin, sa iba't ibang mga, halimbawa, sa lugar natin, hindi may iwasan na may marami tayong mga kakompetensya, di ba? Dito mga kapapang sa lugar namin, marami kaming mga kakompetensya dito. And sa labasan pa lang, marami na mga tindahan. Kaya yung ginagawa na lang namin is yung prices namin. Hindi kami nagtataas ng price kung mababa lang yung kuha namin sa isang produkto. Tulad halimbawa sa beer. Last year, kumukuha kami ng mababang presyo sa beer. So, this year, ganun din yung presyo niya. Yung ibang tindahan, this year, umakyat na ng prices. Pero kami, hindi pa rin umakyat kasi mababa yung kuha namin. Yan yung pambato namin sa lahat ng mga kakompetensya namin sa lugar namin. And then mga kapapang, pagka hindi natin makuha yung tamang timpla sa kakompetensya natin, dalhin na lang natin sa matinding performance. 'Di ba? Bali sa pag-handle sa mga kakompetensya mo sa sari-sari store, kung hindi mo sila makukuha sa pababaan ng presyo, kukunin mo sila sa pagandahan ng serbisyo. Yun yung ginagawa namin dito. Bali, kahit nakikita namin yung mga nangungutang dito sa amin, tas doon sa kabila bumibili at bumabayad, wala pa rin kaming imik. Maganda pa rin yung pakikitungo namin sa mga customer namin. Kahit yung mga nangungutang, nag-i-smile pa rin kami, mga kapapang.
Yung smile kasi natin mga kapapang is yun yung mga nakakapagpagaan ng loob sa mga customer natin. So, dapat pagka may bumibili na medyo bad mood tayo, pagdating sa customer natin, palagi tayong naka-smile. Yan po mga kapapang, pag ako nagbabantay sa tindahan namin, yung smile ko, buong araw yan mga kapapang. Nakaganyan. Hanggang gabi, pagtulog ko, ganun pa rin yung, yung mukha ko. Kaya mga kapapang, lagi kayong mag-smile pagka nagbantay kayo ng tindahan. Yun yung pambato natin is. And then, mga kapapang, take note po na lahat ng business ay may pagbagsak. Lahat ng mga ini-start nating mga, kahit maliit man yan, malaki na business, ay may pagbagsak. Yung tanong po doon mga kapapang is, kung paano tayo babangon. So kapag nalugi tayo, kapag bumagsak yung business natin, yung tanong doon is, paano tayo babangon? Ano yung gagawin natin? Yung unang mga diskarte na ginawa natin, and then nalugi yung business natin, papalitan natin lahat yun. Kaya nga mga kapapang, pagka yung business natin is nalugi, tingnan natin kung anong mali na nagawa natin. Lahat ng mga lahat ng mga techniques natin na ginawa nung nalugi yung business natin is i-re-strategize natin. Bali, tingnan natin kung ano yung mali sa mga nalista natin mga techniques. And then, papalitan natin ng bago. Kaya dapat ganun. Sa lahat ng business, meron talagang pagbagsak yan. Kaya dapat, yung tanong doon is, kung paano tayo babangon. So, yan lang po mga kapapang. Tingnan natin kung magkano yung tubo natin sa 2 kilong tuyo na binili namin kanina. And dito na nga, napak na namin. So, ayan na nga po mga kapapang. Tapos na akong mag-repack ng tuyo. Bibilangan natin kung ilan lahat na repack natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ayan po mga kapapang, bali 52 na sukot yung naripak natin na tuyo. Ayan. And yung pagbili namin dito sa 2 kilo na tuyo is nagastos ko lahat kanina is 320. So pag bininta namin to ng tig 10 piso, magkakaroon kami ng 520 na benta sa kabuuan. And ima-minus natin yung 320 na ginastos natin dito. And magkakaroon tayo ng tubo na 200 pesos. O, di ba? Sa 2 kilo na tuyo, mayroon tayong 200 pesos na tubo. Galing. Kaya, yan lang po mga kapapang. Kung ito nga pala, may sobra pang isa. Uulamin ko to bukas kasi mahilig naman ako sa tuyo. So yan lang po yung video ko ngayon. Kung gusto niyo yung mga ganitong mga videohan, sana nasayahan kayo. Sana ay may natutunan kayo. At sana lagi niyong panunuorin yung mga videos ko. At makakatulong sana yung mga tips ko kanina na binigay sa inyo. And maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga supporters ko. And sa lahat ng mga gusto magpa-shoutout, please write your comment down below para isa-shoutout ko kayo sa next video. Maraming salamat sa lahat ng manonood. That's all. Peace out.